Ang kasamaan ng tao. Ika-6 na kabanata. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo, at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda. Kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sino mang maibigan nila. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal, dahil sila'y tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 taon. Nang panahong iyon, at kahit nitong huli, may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Diyos na nagsipag-asawa ng magagandang babae. Sila'y makapangyarihan at kilalang tao noong unang panahon. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya. Kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain, at lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad, dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila. Pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Noe. Si Noe. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya, at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japhet. Napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos, at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo, dahil ang ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao. Dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo, lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy, at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang luwang, at 45 talampakan ang taas. Lagyan mo ng bubong ang barko, at lagyan mo ng agwat na 1/2 metro ang dingding at ang bubong. Gawan mo ang barko ng 3 palapag, at lagyan ng pintuan sa gilid. Sapagkat pababahain ko ang mundo para malipol ang lahat ng nabubuhay. Mamamatay ang lahat ng nasa mundo, pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo, pati ang mga asawa nila. Magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop, para mabuhay sila kasama mo. 2 sa bawat uri ng lahat ng hayop, mga lumilipad, lumalakad at gumagapang. Lalapit sila sa iyo, para hindi sila mamatay. Magdala ka rin ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo, at para rin sa mga hayop. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Ang baha. Ika-7 kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo, sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat uri ng malinis na hayop, pero 1 pares lang sa bawat uri ng maruming hayop. At magdala ka rin ng 7 pares sa bawat uri ng ibon. Gawin mo ito para mabuhay sila sa mundo. Sapagkat pagkatapos ng 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa buong mundo, sa loob ng 40 araw at 40 gabi, para mamatay ang lahat ng nilikha ko. Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya. Nasa 600 taong gulang na si Noe nang dumating ang baha sa mundo. Pumasok siya sa barko kasama ang asawa niya, mga anak na lalaki at mga manugang, para hindi sila mamatay sa baha. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na malinis at marumi, na lumapit sa kanya. At pagkalipas ng 7 araw, bumaha sa mundo. Nang 17 araw ng 2 buwan, umulan ng napakalakas, at umapaw ang lahat ng bukal. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Umulan sa mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Noong mismong araw na nagsimulang umulan, pumasok sa barko si Noe, ang asawa niya,
at ang 3 nilang anak na sina Shem, Ham at Japhet, kasama ang mga asawa nila. Kasama rin nila ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang barko. Walang tigil ang ulan sa mundo sa loob ng 40 araw. Tumaas ang tubig hanggang sa lumutang ang barko. Tumaas pa ng lubusan ng tubig hanggang matakpan ang lahat ng matataas na bundok. At hanggang umabot sa mga 7 metro ang taas ng tubig mula sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Kaya namatay ang lahat ng may buhay, ang mga hayop na lumilipad, lumalakad, gumagapang, at ang lahat ng tao. Namatay ang lahat ng nabubuhay sa lupa. Nalipol ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop sa mundo. Si Noe lang at ang mga kasama niya sa loob ng barko ang hindi namatay. Bumaha sa mundo sa loob ng 150 araw. Ang pagbaba ng baha. Ikawalong kabanata. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. Kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Tinakpan niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa loob ng 150 araw. At nang 17 araw ng 7 buwan, sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. Patuloy ang pagbaba ng tubig. At nang unang araw ng 10 buwan, nakikita na ang tuktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw mula ng panahon na nakita na ang tuktok ng mga bundok, binuksan ni Noe ang bintana ng barko at pinakawalan ang isang uwak. At ang uwak na ito'y paruot paritong lumilipad hanggang sa patuloy na pagbaba ng tubig. Pinakawalan din ni Noe ang isang kalapati para malaman niya kung bumaba na ang tubig. Pero walang madapuan ang kalapati dahil natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok sa barko. Pinalipas muna ni Noe ang 7 araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Gabi na nang bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig. Pinalipas muli ni Noe ang 7 araw pa at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Pero hindi na ito bumalik. Noong unang araw ng unang buwan, tuluyan nang bumaba ang tubig. Si Noe ay 601 taong gulang na noon. Binuksan niya ang takip ng barko at nakita niya na tuyo na ang lupa. Nang 27 araw ng 2 buwan, tuyong-tuyo na talaga ang lupa sa buong mundo. Sinabi agad ng Diyos kay Noe, "Lumabas na kayong lahat sa barko. Palabasin niyo rin ang lahat ng hayop para dumami sila at mangalat sa buong mundo." Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang asawa, mga anak na lalaki, at mga manugang niya. Lumabas din ang lahat ng hayop, mga lumalakad, lumilipad, at gumagapang. Magkakasama sila ayon sa kani-kanilang uri. Naghandog si Noe. Gumawa si Noe ng altar para sa Panginoon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis, pati rin sa bawat uri ng mga ibon na malinis, at sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon. Nang naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao. Kahit alam kong makasalanan ng tao mula ng bata pa siya, hindi ko na talaga muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay katulad ng aking ginawa noon." Habang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim at pag-ani. May taglamig at may tag-init. May tag-ulan at may tag-araw. At may araw at may gabi. Ang kasunduan ng Diyos kay Noe. 9 na kabanata. Binasbasa ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, "Magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain na kayo ngayon ng mga hayop. Ibinibigay ko ito sa inyo bilang pagkain.
kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo na mga pananim na makakain. Pero huwag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Sisingilin ko ang sino mang papatay sa inyo, kahit ang mga hayop. Sisingilin ko ang sino mang papatay sa kanyang kapwa. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa. Sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ngayon magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. Sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo, at sa lahat ng nabubuhay sa mundo pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha. At wala ng baha na mangyayari pa para malipol ang mundo. At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. Sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop na hindi ko na lilipuling muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, aalalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo.